Pas alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas, maulang madaling araw Metro at Mega Manila. Sumasa inyo na po ang Magandang Umaga Pilipinas sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones. Ako po muna inyong mga kasama sa 2 oras na balitaan at talakayan. Ako po si Yuel Reyes. Sa uluhon ng ating mga balita, nararanasang harassment ni AFP Chief Bronner sa West Philippine Sea, ikinabahala ni Pangulong Bongbong Marcos. Department of Foreign Affairs Secretary Manalo at Chinese Foreign Minister nagprangkahan sa isang phone call. Operasyon ng SMNI sinuspinde ng 30 araw ng National Telecommunications Commission. Retiradong Police General binawi ang testimonya laban kay De Lima. Panibagong civilian convoy sa West Philippine Sea ikinakasa sa 2024. 18 choosy isnaberong taxi driver huli ng LTO. At isa patay 2 sugatan ng mabagsakan ng poste sa Marikina City. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong Thank God It's Friday, December 22, 2023. Sabayan na po tayong napapanood at napapakinggan sa 18 relay stations ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon din po sa cable channels ng DZRH News Television at social media sites ng DZRH News at DZRH News Television. Sa detalye ng ating mga balita. Pilipinas, una sa ating mga balita, prangkang nag-usap sa telepono sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Chinese Foreign Minister Wang Yi. Ayon kay Manalo, nagkaroon sila ni Wang ng masinsinang palitan at pag-uusap tungkol sa kasalukuyang relasyon ng Pilipinas at China. Sinabi ni Manalo na tinatapos nila ang tawag ng may mas malinaw na pag-unawa sa posisyon ng bawat panig sa mahalagang issue. Ginawa ang pag-uusap ni Manalo at Wang kasunod ng pulong ni PBBM at Chinese President Xi Jinping sa Economic Leaders Summit sa Amerika. Tinawag naman na gaslighter ni Congressman Luis Raymond Villafuerte ang China dahil sa alok nitong muli umanong buksan ang diplomatic talks tungkol sa West Philippine Sea. Ayon kay Villafuerte, paulit-ulit ang pambubuli ng China kaugnay ng territorial dispute sa karagatan ng Pilipinas. Paliwanag pa niya, isa sa mga dahilan para i-dismiss ito ng administrasyon ay ang mismong statement ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. Sabi ni Teodoro, walang peaceful agenda ang China pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Una nang sinabi ni Wang Wenbin, tagapagsalita ng Foreign Affairs ng China, na handa umano ang China na makipagdialogo sa Pilipinas tungkol sa agawan sa teritoryo. Samantala, muli namang iginiit ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang suporta ng Kamara na pondohan ang mga inisyatiba ni PBBM para mapalakas ang kakayanan ng AFP lalo na sa pagprotekta sa West Philippine Sea. Isa si Romualdez sa mga opisyal na dumalo sa selebrasyon ng ika-88 anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines kasama si Pangulong Marcos sa Camp Emilio Aguinaldo, Quezon City kahapon. Tinukoy ni Speaker Romualdez ang 5.768 trilyong pambansang pondo para sa susunod na taon bilang pagtupad sa pangako ng mababang kapulungan na suportahan ng AFP. Ang 285.69 bilyong piso
anya ay nakalaan sa defense sector sa 2024 ay mas mataas kumpara sa 203.4 bilyong pisong pondo ngayong taon. Inilipat din umano ng Kamara ang 1.23 bilyong pisong confidential fund mula sa mga civilian agency patungo sa mga ahensya na siyang responsable sa pambansang seguridad at pagbibigay ng proteksyon sa territorial rights ng bansa sa West Philippine Sea. Muli ring iginiit ng leader ng Kamara ang pangangailangan na malagyan ng pondo ang pagbibigay ng seguridad sa West Philippine Sea mula Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc sa Zambales at Pangasinan hanggang sa Ayungin Shoal sa Palawan. Sinabi ni Romualdez na nakapaloob din sa 2024 budget ang 1.5 bilyong piso para sa pagpapalawak at pagsasaayos ng paliparan sa Pag-asa Island. May nakalaan ding 800 milyong piso para sa pagpapatayo ng shelter port para sa mga mangingisda at bangka sa Palawan o Bangka sa Lawak, Palawan, ang pinakamalapit na isla sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Ayon sa House Speaker, ang mga pondong ito ang susuporta sa modernisasyon ng AFP kasabay ng pagbili ng mga makabagong kagamitan, patrol boat, aircraft at communication system para mapalakas ang pagpatrolya sa karagatan. Oras natin, 11 minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Sa iba pa nating mga balita, sinuspinde na ng 30 araw ng National Telecommunications Commission o NTC ang operasyon ng Sunshine Media Network International o SMNI. Sinabi ng NTC na ito'y dahil sa paglabag ng SMNI sa terms and conditions ng kanilang prangkisa. Binigyan ng NTC ng 15 araw ang TV network para ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat patawan ng parusang administratibo. Natanggap na ng komisyon ang resolusyon ng Kamara kung saan nakasaad ang 3 paglabag ng SMNI gaya ng sadyang pagpapakalat ng fake news, paglipat ng shares ng walang congressional approval at kabiguang mag-alok ng 30% ng outstanding stock nito. Sa kaugnay na balita, binatikos ni dating Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo na host din ng SMNI ang desisyon ng National Telecommunications Commission na suspendehin ang operasyon ng Sunshine Media Network International sa loob ng 30 araw. Sa panayam ng DZRH, iginit ni Panelo na hindi binigyan ng pagkakataon ng SMNI na makapagpaliwanag bago magpatupad ng suspension order sa operasyon nito. Tinawag din ni Panelo ang NTC na diktadorya dahil sa kawalan ng due process sa naging hakbang nito sa SMNI. Kung merong akusasyon, you have to hear. And nawa nila sinuspindi. Pending, hindi pa nga nagsisimula ang investigasyon sinuspindi mo na. Anong tawag mo nun? Mas masahol pa tayo sa diktadorya. At least kahit sa nung panahon ng diktadorya, yung tinatawag nilang diktadorya ni Marcos, merong hearing, may due process. Ito wala Yan ho ang tinig ni dating Presidential Chief Legal Counsel ng Duterte administration na si Salvador Panelo na may programa rin ho, nag-host din ho sa programa ng SMNI. Samantala sa iba pa nating mga balita, bumaligtad na rin ang isa pang testigo sa nalalabing drug case ni dating Senadora Laila De Lima. Nagsumiti si retired Police Brigadier General Jerry Valeroso ng liham kay Muntinlupa RTC Branch 206 Judge Hener Guito na nagpapahayag ng intensyon niyang bumaligtad. Sinabi ng dating investigador ng PNP-CIDG na nagpasya siyang bawiin ang testimonya upang mapalaya ang mga maling naakusahan at nakasuhan. Idiniin ni Valeroso na pawang kasinungalingan at gawa-gawa lamang ang mga kaso na inihain laban kay De Lima. Si Valeroso ang nagsabi na nakita niya si De Lima na nooy DOJ Secretary na dumalo sa konsyerto ni convicted drug lord Herbert Culanco sa loob mismo ng New Bilibid Prison. Pero ngayon ay binabaliktad na niya o nagrecant na siya dun sa kanyang naunang testigo laban kay dating Senador Laila De Lima. Sa iba pa nating mga balita sa oras na alas 4:14 ng umaga, nagtala na
o nagtalaga si Pangulong Bongbong Marcos ng bagong Acting General Manager ng Manila International Airport Authority o MIAA. Sa liham sa DOTR na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ina-appoint ng MIAA Chief at Member of Board of Directors si Eric Jose Castro Ines. Nagtapos si Ines ng Bachelor of Arts sa University of the Philippines at nag-aral ng Airport and Airline Management and Aviation Security course sa United Kingdom. Naging Senior Security Officer of Gulf Air si Ines sa parehong Maynila at Southeast Asia mula Enero 1988 hanggang Hunyo 30, 1997. Papalitan niya sa pwesto si Cesar Chong na dinismiss ng Ombudsman noong Agosto dahil sa grave misconduct, abuse of authority at conduct prejudicial to the best interest of the service. Kumusta ho kayo? Let us know ho sa inyong mga lugar dito sa atin sa Metro at Mega Manila, Cavite at mga kalapit na probinsya. Kamusta ho ang kalagayan ng panahon sa inyo? Medyo maulan-ulan ho kanina pag alis natin malakas yung buhos ng ulan. Kaya sa mga nagmamaneho ho ngayon, mga kasama ho natin sa kalsada, mga kasangga ho natin, taxi drivers na maagang pumapasada, mga tsuper ng jeep, ingat-ingat ho, drive safe at lalo na ho ngayong holiday season na magpapasko ho. Maganda syempre na buong pamilya tayo na magdiriwang ng ganitong mga okasyon. Mamalengke muna tayo para sa mga maaga. Maaga pa ba pagka ngayon mamamalengke para sa Pasko? Andon, alamin natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Si Noche Cacas, ang ating Night Stalker, ay nasa Blumentritt Public Market. Noche, magandang umaga. Merry Christmas morning, Yoel. Aba, kung mamamalengke ka ngayong umaga, Yoel, panghanda sa Noche Buena. Eto na, ibibigyan ko na kayo ng idea para swak na swak yung budget kapag ikaw ay pupunta sa palengke, lalong-lalo na yung mga taga Maynila dito sa Blumentritt Public Market. Pero sa bigas, kuya, ang Yoel, nako, nakakalungkot pa rin dahil mataas pa rin yung presyo ng bigas, yung special sa local rice, 65 pesos pa rin yung pinakamahal, at ang pinakamurang bigas naman yung regular bin rice. Good news dahil mayroong 43 pesos ang kilo. Ang bangus naman sa mga mag-iihaw ngayong mamaya ay nasa 200 ang kilo. Yung tilapia naman, ganun pa rin ang presyo, 140. Pero yung galunggong, tunay na action word, galunggong, 260, mataas. At ang beef wrap naman, 440. Beef brisket, 420. Kasim, 320 ang kilo. Yan po, 380, habang ang whole chicken, 170 ang kilo. At ang ampalaya, tumaas ng konti, 110 ang kilo. Ganun din ang sitaw, tumaas, nasa 120, habang ang pechay native, 80 pesos pa rin ang kilo. Kalabasa, 70. Ang paborito ni Mama Lu Cabral, ang talong, 100 ang kilo. Ang kamatis naman, 60 pesos. Puntahan naman natin yung tinatawag na Highland vegetables, yung tulad ng carrots, 100 ang kilo. Ang habichuelas naman, yung tinatawag na Baguio beans, 100, white potato, 140, at ang pechay Baguio, 60 pesos ang kilo. Kung kayo naman ay naghahanap ng sayote, isama ko na rin, 60 pesos pa rin ang kilo. Sibuyas pula, yung local, 160 ang kilo. Yung onion white imported, 130, habang ang garlic na imported, 150. Sa mga naghahanap naman ng luya, local, 160, habang ang siling labuyo, dun sa mga mahihilig ng manghang, good news, dahil bumaba na sa 190 na lang ang kilo. Kalamansi 80, lakatan 100, at ang latundan 70 pesos ang kilo. Papaya solo 60, at ang mangga 180 ang kilo. Isama na rin natin yung sa mga naghahanap ng yellow corn, 60 pesos ang kilo. Ang sugar white naman walang pagbabago at nasa 90 pesos pa rin ang kilo. Yung sugar was 78, sugar brown 75, at kung kayo ay magsasangag ngayong umaga,
gamit ang coconut oil, 1 liter, 80 pesos, habang ang palm oil, 1 liter, 70 pesos. Ayan ang presyo ngayon paunahing bilihin ngayong Friday dito sa Bolomin Street Public Market sa Maynila. Noche. Wala ka rin natin. Kamusta ang kalagayan ng panahon? Maulan-ulan kanina galing tayo ng Las Piñas, nakaranas tayo ng may katamtamang ulan, kaya doon sa mga lalabas ng bahay, kung kayo ay kung umuulan sa lugar ninyo, lalo na dito sa Metro Manila, magdala ng panangga dahil tuloy-tuloy yung pag-ulan na Joel. Lalo na kung yung sasakyan natin punong-puno ng acid rain noche, siguradong makaka-relate ka dito. Pag natapatan ng ilaw ng kasalubong na sasakyan, halos wala ka na rin talaga makita Ay, oo. Parang kung nagsisiro visibility din delikado. Kaya sa mga motorista natin, motorista naman, yung mga lalabas ng bahay, gamit yung kanilang mga kanilang sasakyan, ingat-ingat tayo kasi huwag tayo magpapatakbo ng mabilis, lalo na yung ang mga kakalsaldahan ay slippery when wet. Alright, maraming salamat, Noche. Balik sa iyo, Joel. RH27 Noche Kakas. Maganda umaga, Pilipinas! Babalik ko tayo, oras 4:21 ng umaga. Nagbabalik ho, kayo po ay nakatutok pa rin sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa mga may trabaho pang ho ngayong Biyernes, hindi po half day at tuloy ang trabaho. Pero sa mga eskwelahan kasi, iba, Christmas break na noon pang Lunes. Ano ho? Sa mga may pasok ho ngayon, gising na, bango na, kape-kape na. Oras ho natin, 4:26 ng umaga. Kayo pa rin po ay nakatutok sa Magandang Umaga Pilipinas sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ako po ang inyong nakakasama. Ako po si Yuel Reyes. Diretso ho sa ating mga detalye matapos maunsyami balak ng atin ito koalisyon na maglarga ng panibagong supply convoy sa West Philippine Sea. Ayon kay Rafaela David, co-convener ng grupo, plano nilang igulong ang misyon sa Abril o Mayo ng 2024. Ito'y upang inormalize ang presensya ng sibilyan sa nasabing teritoryo. Sinabi ni David na patuloy silang makikipag-ugnayan sa National Task Force for West Philippine Sea sa Philippine Coast Guard kaugnay ng kanilang plano. Matatandaan sa gitna ng paglalayag nitong Disyembre, umatras ang sanay unang civilian supply mission sa West Philippine Sea matapos buntutan at harasin ng mga barko ng China ang nagsasagawa ng Christmas convoy dyan ho sa atin mismong teritoryo sa West Philippine Sea. Sa iba pang balita, nag-issue ang LTFRB ng special permit sa mahigit 1,000 pampasaherong bus para sa Yuletide season o inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayon hong Christmas at New Year. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis, epektibo ang special permit hanggang sa Enero 2024 para sa inaasahang dagsa ng mga pasahero. May tataas anya nito ng 30% ang kabuang bilang ng mga bus na papasada ngayong Kapaskuhan at Bagong Taon. Pinatitiyak naman ni Guadis sa mga driver at operator ang kaligtasan at seguridad ng mga mananakay ngayong holiday season. Hinuli naman ng Land Transportation Office ang 18 choosy, yung mga namimili na taxi driver sa kasagsagan ng Christmas rush. Ito'y matapos tumanggi ang mga cab driver na magsakay ng pasahero nang hindi sila magkasundo sa presyo. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, hindi na uubra ngayon ang maling kalakaran at nanaga ng singil para maghatid ng pasahero. Samantala, may nahuli din ng LTO na mga taxi na wala namang lehitimong prangkisa.
Kaya naman ipinag-utos na ni Mendoza sa lahat ng mga regional directors at law enforcement services ng LTO na paigtingin ang kampanya laban sa mga pasaway na driver at kolorum na PUV lalo ngayong holiday season. Babalik ho tayo sa ilan pang reports sa Pilipinas ang oras, 4:30 ng umaga. Hello Palmones, magandang umaga Pilipinas! Yon! Kamusta ho kayo? Gising na, bango na, kape-kape na. Sa mga may pasok pa, nako late na. Kung babiyahe pa ng Metro at Mega Manila, lagi hong paalala ho yan ha. Kung babiyahe kayo ng malalayong lugar, expect heavy traffic na ho talaga dahil ito na ho yung panahon lalo na magsasabayan ang mga uwian ng mga ating mga kababayan dito sa Metro at Mega Manila. Planuhin ho na maaga at bumiyahe at gumising ng maaga para hindi ho tayo malate sa ating kani-kanyang pupuntahan. Diyan daw sa bahagi ng Dasmariñas, Cavite, sabi ni Chris Pantalion, isa sa mga taga-subaybay natin, ay maulan. Kung dyan sa Dasmariñas sa Cavite ay maulan, malamig naman, sobrang lamig pero maambon dyan sa Alcala, Cagayan, sabi ni Jim Oler. Gayon din, meron tayong mga nababasa dito na umuulan din ho sa kanilang mga area. Ingat ho Huwag hong papaambon at papahamog dahil ngayong panahon ho, uso yung isa lang ho yung magkasakit sa pamilya natin. Damay-damay ho lahat Ganyan yung trangkaso ganyan umaatake ang trangkaso. Kaya ingat-ingat ho tayo, lalo na ho kung maraming bata sa ating sambahayan. Samantala, good morning sa mga suki natin dyan sa Caloocan kay Sheroke at bumabati ng happy birthday sa kanyang anak si Andrian Sobrepeña. Ang pagbati ay sa iyong nanay, ang iyong mother na si Maria Morena Sobrepeña. At syempre sa mga suki din nating OFW na mga nakatutok ho ngayon na lagi nakasubaybay ito lagi kay Kuya Angelo Palmones tuwing umaga. Mga kasama natin sa Japan. Meron pa tayo, Germany. Ito LA, Los Angeles, si Mario Padil Salyador. Good morning ho sa inyo. At maraming salamat ho sa patuloy na pagtutok dito sa Magandang Umaga Pilipinas. Hindi lang ho natin alam kung pati sa sa northern part ng Metro Manila ay ganito rin yung buhos ng ulan o may panakanakang pag-ambon lamang. Ating alamin yan maya-maya lamang sa DOST Pag-asa kung ano yung kanilang pinaka-latest na weather forecast for today para sa araw ng bukas, Sabado, Linggo at araw ng Pasko ng ating mga kababayang Katoliko at gayon din ng ating iba pang mga Kristiyano rin ay diniriwang ho ang December 25 bilang araw ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Bago pumasok sa eskwela, kapag nangangatwiran ako'y pagagalitan, di ko alam. Samantala, balik ho tayo sa ating pero bago ho yan, let us know muna kung ano ho yung sitwasyon din sa inyong mga area. Maulan ba, maambon, madulas ang kalsada at mabigat na ho ba? Mga ganitong oras ba ay bumibigat na daloy ng trapiko ho sa inyo? At kung nasaang terminal man ho kayo, let us know. Ano hong sitwasyon dyan? Magbalitaan tayo dito, 0919-282-6485.
Hindi ko lamang ho ang ating text line. Text lamang ho ito 0919-282-6485. Magandang umaga, Pilipinas! Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, fully booked na ang lahat ng air-conditioned bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX na biyaheng Bicol simula ngayong Biyernes hanggang December 24. Ayon sa pamunuan ng PITX, meron pa namang mabibiling tiket na biyaheng Bicol pero regular bus na lang o yung walang aircon. May ganun pa palang mga bus ngayon, mga walang aircon. Dito kasi sa atin bihira na eh. Pumapalo na sa mahigit 100,000 ang pasahero sa terminal araw-araw at inaasahang aabot pa ito sa 2.6 na milyong pasahero. Pinapayuhan naman ang mga biyahero na planuhin ang kani-kanilang biyahe para maiwasan ang abala. Samantala, ipinahayag naman ng PITX na magde-deploy sila ng karagdagang bus unit. Pahayag ito ni Corporate Affairs and Government Relations Head Jason Salvador kasunod ng pagkakaubos ng air-conditioned bus dahil sa dami ng mga pasaherong uuwi sa mga probinsya para sa holiday season. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Salvador na walang dapat ipag-alala ang ating mga kababayan dahil nakahanda silang mag-deploy ng mga bus na agad namang i-isyuhan ng special permit ng kawani ng LTFRB na nakatalaga sa PITX. Sa mga kababayan natin, choose na magkaroon na doon sumakay, medyo mas preferred pa rin nila to. So marami pa rin nag-a-avail sa mga marami naman. Hindi, tsaka ano rin kasi yung iba medyo kinakabahan sa COVID o kung ano man so mas komportable sila sa medyo open, tama ba? Non-aircon. Correct, kasi mahangin, mahangin. At the same time, syempre nakakatipid ng konti dahil medyo mura. Medyo mas babaan naman ang pamasahe. Tawag namin dyan, sir, air continuous. Tama. Oo. Pero pag mabilis naman yung biyahe, Ma'am Karen, lalo na hindi naman mainit. Tapos yung mga ganong biyaheng Bicol, gabi naman yun. Hindi naman mainit. Kaya saktong-sakto. Yan ho ang tinig ni Jason Salvador, ang tagapagsalita ng PITX sa panayam ng Balansyado. Balita pa rin ho tayo sa transportasyon. Pumalo na sa mahigit 135,000 ang arawan dagsa ng mga pasahero sa NAIA ilang araw bago sumapit ang Pasko. Ayon sa Manila International Airport Authority, mula ito sa dating 120,000 hanggang 130,000 daily volume sa paliparan. Noon lang Desyembre 16 na itala ang pinakamataas na daily volume sa NAIA na nasa 142,000 o halos 13% pagtaas kumpara sa kaparehong panahon noong isang taon. Higit 2.6 na milyon ng pasahero ang dumagsa sa NAIA mula December 1 hanggang December 20 o 14.6% na mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong isang taon. Samantala, kung tayo ay naghatid ng balita sa land at air travel, ay atin namang alamin kung ano ang paghahanda ng mga pantalan. Kasado na ang mga security measure na ipatutupad ng Philippine Ports Authority o PPA sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong holiday season. Tiniyak sa DZRH ni PPA General Manager Jay Santiago ang kanilang kahandaan sa lahat ng pantalan sa bansa sa inaasahang pagbiyahe ng may 5.2 milyong pasahero na magdiriwang ng holiday season sa kanilang mga probinsya. Nagbabala rin si Santiago sa publiko na ilang lugar ang nagpapatupad ng paghihigpit sa pagpasok ng mga produktong karne dahil sa African Swine Fever o flu, ASF. Sa mga babiyahe po natin mga kababayan ngayong pong nalalapit na Kapaskuhan, pinapaalala lamang po natin as always na magayak po sila ng maaga at magplano po sila ng biyahe nila ng maaga. Siguraduhin po nilang pagpunta po nila ay sa mga pantalan may mga ticket na po sila na na hindi po sila magcha-chance passenger. Pagkatapos po wag na po sila magdadala ng mga bagay na hindi naman po essential, lalong-lalo na po yung mga bagay na na mga matutulis o matatalim.
Yan ho ang tinig ni PPA General Manager General Manager Jay Santiago sa panayam huya ng 2x2. Samantala, nakuha muna tayo sa report sa probinsya. 10th Infantry Aguila Division tuluyan nang nabuwag ang NPA sa Bukidnon. Buong detalye mula sa ating Mindanao correspondent RH19 June Dimakutak. June. Tumanggap ng prestigyosong campaign streamer ang 10th Infantry Aguila Division sa ginanap na pagdiriwang na ika-88 founding anniversary ng Armed Forces of the Philippines sa Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City. Ang campaign streamer ay personal na tinanggap ni 10th ID Commander Brigadier General Alan D. Hambala mula sa AFP Commander-in-Chief President Marcos Jr. at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Makaraang nagtagumpay ang 10th ID na madismantel ng tuluyan ang natitirang CPP-NPA-NDF na bumubuo ng Regional Headquarters ng Southern Mindanao Regional Committee sa Bukidnon. Kasunod nito ay ang pagpalabas ng Resolution No. 04-2023 mula sa Security Coordinating Council o itong JPSCC matapos makumpirma ang report ng 10th ID sa pagkabuwag ng Regional Headquarters ng Southern Mindanao Regional Committee. Sa kanyang mensahe, inihayag ni Brigadier General Hambala kung bakit nakamit ng 10th ID ang presiyosong campaign streamer na ito. Ito ay dahil umano sa dedikasyon, lakas ng loob at pagkakaisa ng buong division kasama ang stakeholders ng Southeastern Mindanao na nangangarap ng tunay na kapayapaan na dumanas ng ilang dekadang kaguluhan hatid ng komunistang grupo. Pagtatapos ni Brigadier General Hambala, sinabi nitong magpapatuloy ang pag-usad ng 10th ID sa pagkamit ng tagumpay laban sa mga balakid sa minimithing kapayapaan at kaunlaran sa bahaging ito ng Mindanao. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat June. Magpapalit ng stratehiya ang grupong Piston sa kanilang tigil pasada sa mga susunod na araw. Pahayag ito ni Modi Floranda, ang National President ng grupong Piston, kaugnay sa patuloy na protesta sa deadline ng consolidation sa PUV Modernization Program sa December 31. Ayon kay Floranda, may nakakasasilang malawakang tigil o kilos protesta sa Enero 2024 sakaling hindi talaga mapagbigyan ang kanilang hirit na kanilang mga kahilingan sa pamahalaan. Kaya sa ngayon ay tuloy-tuloy yung pagkilos hanggang bukas at sa susunod na mga araw ay mag-iiba-iba yung anyo ng ating protesta kaugnay nga dito sa nalalapit na deadline ng December 31. At siyempre kung talagang hindi tayo pagbibigyan ay naghahanda rin tayo ng isang malaking pagkilos sa unang buwan ng pagpasok ng 2024. Samantala, dapat na makatanggap ng 13th month pay maging ang mga kasambahay. Binigyang diin ito ni Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma sa harap ng mga paalala sa mga employer para sa 13-month pay na dapat nilang ibigay sa kanilang mga kawani alinsunod sa labor law at kasambahay law. Paliwanag sa DZRH ni Laguesma, ang 13th-month pay ay kabuuang basic salary para sa buong taon at ito anya ay base sa labor standard ng gobyerno sa lahat ng mga manggagawa kahit ano pa man ang kanilang status sa trabaho. Ang atin po mga regional tripartite wages and productivity boards, out of 16, 12 na po ang nagpalabas ng wage order. May kinalaman sa pagdaragdag ng aumento sa umiiral na sahod po ng ating mga kasambahay. Gusto ko lang bigyang diin na hindi po naman nagpapabaya sa kanilang tungkulin ng mga regional tripartite wages and productivity boards at tinitignan nila yung kalagayan sa mga rehiyon bago sila magkaroon ng pagpapasya. Samantala, balita muli sa probinsya, 19 anyos na ginang o na babae nagbigti sa San Manuel, Pangasinan dahil sa problema sa pamilya. Buong detalye RH38 Freddy Fajardo. Freddy.
Alas 9 ng umaga nakatanggap ng report ang San Manuel Police Station na may nagbigti sa Barangay Arsadon. Kaya agad dinatasan ni San Manuel Chief of Police Major Edgar Alan Cerquinia ang kanyang mga investigador upang alamin ang ulat at nakilala ang biktima na si Rayan Romero Espinido, 19 anyos, may live-in partner at residente ng nasabing lugar. Sa investigasyon na batid kay Jordan Pasamonte, 21 anyos, magsasaka, live-in partner ng biktima, na bandang alas 4 ng madaling araw umiiyak ng malakas ang nag-iisa nilang anak na batang lalaking 11 buwang gulang na nahulog pala ito sa kama, at pagbangon niya nakita niyang nakabiting katawan ng kanyang asawa na dali-dali niyang tinanggal ang tali at humingi ng tulong sa kanilang mga kamag-anak at dinala sa Asinggan Community Hospital, subalit idineklarang dead on arrival na ng attending physician. Nabatid ng mga investigador sa pamilya ng nasawi ng problemado ito sa kanyang pamilya na pinaniniwalang ito ang sanhi ng pagpapakamatay ng biktima. Iminungkahi ng mga investigador sa pamilya ng biktima na ipa-autopsy ang bangkay, subalit tumanggi na sila. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RH38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Alam niyo, talagang napakasensitibong bagay ho nito pagka pinag-uusapan natin yung suicide, mga triggering factors, dahil iba't iba ho tayo ng problema ang dinaraanan sa buhay. Maaaring meron tayong mga komento na sayang naman, bata pa, mga ganyan, Pero iba-iba ho tayo ng pinagdaraanan sa buhay. At hindi ibig sabihin na nalampasan natin yung mga problema na yon ay kaya ding lampasan ng iba. Yun ho yung isa sa mga toxic traits ho natin, na tinatawag stigma. Ayun, yun na ho yung nagiging stigma ho sa atin, sabi dito ng ating kasama na pero yun nga ho, sa atin din naman ho, part natin, check natin yung mga mahal natin sa buhay, lagi natin kamustahin. Hindi rin kasi natin talaga alam kung ano mga posibleng mangyari at kung ano ang kanilang mga kinakaharap na problema. Dumating man sa punto na hindi kailangan ng unsolicited advice. Yun lang may makikinig sa kanila. Pag nagkukwento sila, hindi natin uunahan na hindi dapat ganito, hindi dapat ganyan, dapat ganito, ganyan. Hindi ho ganun yung tamang pakikinig. Lalo na ho sa atin, sa mga nakikinig ho sa atin na may edad na rin ho, na nahihirapan siguro naman bilang hindi pa naman ganong katanda. Ito yung obserbasyon ho natin na pag nakikinig ho sa ating mga anak, nakikinig ho sa ating mga kapamilya, maging active listener ho tayo, hindi yung makikinig tas labas sa kabilang tenga. Makikinggan din ho natin yung kanilang laman ng puso, yun yung kanilang naisip parating. At baka ho kasi doon may mga clue na ganitong may ganito na palang dinadala yung taong yon, na may mabigat na palang problema. In that way, napapagaan natin yung damdamin, napapagaan natin yung emosyon ng tao at may iwasan yung suicidal thoughts. Napakalawak na usapin pa ho niyan, pero sana ho nagkaroon na tayo ng mini homily dito. Oras natin, alas 4:48 ng umaga, itinaas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang gratuity pay ng mga Medal of Valor awardees ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa Pangulo, ito ay bilang pagkilala ng administrasyon sa kanilang ipinamalas na kabayanihan sa kanyang speech sa selebrasyon ng ika-88 founding anniversary ng Armed Forces of the Philippines. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang pagtataas ay batay sa rekomendasyon ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines. Kinilala ni Pangulong Marcos ang kontribusyon ng mga tauhan ng AFP sa pagtiyak ng seguridad ng bansa at sa paglaban sa mga masasamang elemento ng lipunan. Mahigpit naman ay pinagbabawal ng Philippine National Police sa mga CQ na magsuot ng themed costumes ngayong Kapaskuhan. Batay ito sa inilabas na panuntunan ng Supervisory Office for Security Investigation Agencies o SOSA ng PNP para sa mga security guard na naka-duty ngayong holiday season. Ayon kay Police Brigadier General Gregory Bognalbal, bawal magsuot ang mga CQ ng Christmas-themed costume
tulad ng Santa Claus costume at iba pa. Paliwanag ni Bognyabal o Bognyalbal, posible kasing mag-disguise ang mga kriminal at malusutan ang mga nagbabantay sa mga mall, gayon din sa mga terminal at iba pa. Maliban dito, bawal din ang paggawa ng mga security guard ng ibang trabaho na labas sa kanilang tungkulin tulad ng pagiging utility, parking attendant, service crew at janitor. Ang mga paglabag ay pagmumultahin ng 500 hanggang 1,000 at para sa unang paglabag at maaari pang mabawian ng lisensya. Sino yung papatawan dito ng multa? Kung 500 hanggang 1,000, parang ang liit nito para dun sa mga mapang-abusong employer. Diba? Biruin mo pag gagawin ka ng hindi mo trabaho tapos pagmumultahin lang ng 500 to 1,000. Diba? Tulad nito, usaping security ho itong pinag-uusapan ho natin dito eh. Marami ho kasi ang security guard ang ginagawa without mentioning any company, without mentioning any names or entities. Minsan ginagawang tagakuha ng order, diba? Ginagawang tagalista ng mga yung mga pera padala. Diba, security guard ang pinagpapaasikaso ho doon. May mga napupuntahan ho akong ganyan na ang nag-aasikaso ho, ang nagbibigay ng mga forms. Pwede siguro makatulong lang, pero kung iaatang mismo sa kanila yung responsibilidad tapos sila pa rin ang pangunahing nagtitiyak sa seguridad ng mga mga tao doon sa establishmentong yun ay napakadelikado ho. Peruin mo, gagawin kang utility, parking attendant. Yung pala, bawal yon. Ginagawang parking attendant, yung mga security guard, bawal pala yon. Sabi ho dito ng hindi ho ako nagsabi nito, hindi ho si Joel Reyes ang nagsabi nito. Ang nagsabi ho nito ay ang Supervisory Office for Security Investigation Agencies o yun hong tinatawag na SOSHA, yun hong agency na namamahala sa mga kapatid nating security guard. Bawal pala yun, yung pagiging parking attendant, yung mga sa mga mall maraming ganito no? And then, service crew, yung mga naghahatid ng pagkain. Nako. At sinasabi pa dyan ng SOSHA, yun hong pagsusuot ng Santa Claus. Akala ho natin, sa movie lang natin mapapanood yung mga ganito. Pero yun pala, may gumagawa nito sa totoong buhay. Diba, yung mga nag-aala James Bond na mga kontrabida na nagbibihis ho na nagko-costume, nakikisabay ho dun sa mga costume ng mga security personnel. Tulad nito, Santa Claus, delikado. Ang sabi ho ng SOSHA, bawal yan. Samantala, sa iba pa nating mga balita ngayong alas 4:53 ng umaga, nagmahal na ang presyo ng ilang kakanin sa Puto Avenue sa Barangay San Roque, lungsod ng Marikina. Sa report ni RH52 Edniel Parosa, nagtaas ng presyo ang mga tindero dahil nagmahal din ang kanilang kuha sa mga supplier, epekto ng tumaas na presyo ng malagkit at asukal. Halimbawa na lamang ang bibingka na dating 70 pesos ay 150 pesos na ngayon. Ang sapin-sapi na dating 180 pesos ngayon ay 220 na. At puto buli na dating 50 pesos na ngayon ay 60 pesos na. Daing ng mga nagtitinda. Matumal pa rin ang bentahan ngayon ng kakanin, hindi tulad noong mga nagdaang panahon. 4:53 ng umaga, rider na walang suot na helmet na kumpiskahan ng mahigit sa 142,000 halaga ng shabu sa Oplan Cita na dinaluhan sa Bataan. Buong detalye RH37, Danny Gumilang. Danny. Kalaboso ang isang rider sa Oplan Cita matapos makumpiskan ito ng halagang 142,800 piso na halaga ng shabu sa Barangay San Ramon, Dinalupihan, Bataan. Sa ulat mula kay Police Lieutenant Colonel Alfredo Solomon Jr., hepe ng Dinalupihan PNP, sinita umano ang suspect ng kanyang mga tauhan dahil wala itong suot na helmet.
Subalit imbis na tumigil, tinangka pa umano nitong takasan ang mga pulis na sumisita sa kanya. Napigilan ito sa pagtakas at nang sumailalim sa protective search ay dito na nadiskubre ang dala niyang 3 pakete ng shabu na nasa 21 gramo na nagkakalaga ito sa 142,800 piso. Dinala ang suspect sa Dinalupihan PP Station at sasampahan ito ng kasong paglabag sa RA 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samantala, sinabi ni PD Colonel Palmer Tria na patuloy ang kanilang ginagawang oplansita checkpoint operation at police patrol upang hadlangan ang lahat ng uri ng kriminalidad na maaring maganap sa loob ng 24/7 dahil pag ganitong sasapit ang Kapaskuhan at Bagong Taon, naglipa na ang mga mapagsamantala. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang, RH37. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat Danny Kumilang. Sa iba pa nating mga balita, maliit ang tsansa na may pumasok na low pressure area o bagyo sa Philippine Area of Responsibility sa paparating na weekend o Christmas weekend. Ayon sa Pag-asa, walang papasok na tropical cyclone o light vortex sa bansa sa susunod na 2 linggo. Makaapekto umano ang suppressed condition ng sa posibilidad na may mamumuong bagyo sa bansa. Ibig sabihin, ayon sa Weather Bureau, malabong ulanin ang Christmas weekend at kakaunti lang din ang cloud formations. O ibig sabihin, hindi magiging maulap lang. Pero bakit tayo inuulan ngayon? Ano ang ating aalamin mamaya sa DOST Pag-asa. Samantala, laganap ang food insecurity sa ilang bahagi ng bansa, partikular sa Southern Mindanao. Ayon sa DOST, Food and Nutrition Research Institute, nakakaalarma sa 84% ang food insecurity sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sinundan ng Caraga na may 70% at Eastern Visayas, Northern Mindanao, Zamboanga at Bicol Region na may 68 hanggang 69%. Sabi ni DOST FNRI Director Imelda Agdepa, itinuturing na moderate hanggang severe ang limitadong access at availability ng masusustansya at ligtas na pagkain sa mga nabanggit na lugar. 4:57 na ho ng umaga, gising na, bango na Pilipinas! Balita muli tayo sa probinsya. Kaso ng leptospirosis tumaas sa Eastern Visayas ayon sa DOH. Buong detalye, RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Tumaas ang tinamaan ng leptospirosis sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni DOH Regional Information Officer Jillian Lopez Malibago. Sa buong riyon, nasa 113 ang tinamang leptospirosis, 43 dito mula sa Leyte, 35 sa Samar, 22 sa Northern Samar, 2 sa Southern Leyte. Siyamang namatay sa leptospirosis, 1 sa Leyte, 1 sa Eastern Samar, 7 sa Samar. Tumaas ang tinamaan ng leptospirosis sa Northern Samar dahil sa nakarang pagbaha. 14 ang bagong tinamaan. Ang leptospirosis na kukuha sa paglusob sa tubig ba ng isang individual na kontaminado ng ihi ng daga. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mag-showbiz na muna tayo. Premiere night ng pelikula ni Eugene Domingo at Pokwang. Abay, dinagsaraw po ng pelikula yan at ang ating chika mula sa ating showbiz legend, Tita Morley Alinio. Tita Morley. Nako, kagabi, nakakaloka sa super mega nakakabaliw ang magkaibigang Eugene Domingo at Pokwang. Rumampa ang dalawa kasama ang maraming badidang, hawak-hawak ang isang malaking tarpaulin para sa pelikulang Badet and Becky. Ay naku, nagkagulo ang mga tao, tuwang-tuwa ang mga tao na sumasalubong sa kanila, nagpapapicture pa ang mga ito.
Well, nagulat kami nang pumasok kami sa Cinema 10 ng Mega Mall dahil punong-puno ng tao ang nasabing premiere night ng dalawang aktres. Marami ang nagsasabi na posibleng ito na nga ang pelikulang tatabo ng malaki sa darating na Metro Manila Film Festival. Well, sana nga maging masigla na muli ang pelikulang Pilipino na nalugbok ng kung ilang taon. Sana sa pagkakataong ito makabangon na at makabawi ang lokal na industriya ng pelikulang Pilipino. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Maraming salamat, Tita Morley Alinio. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oras natin 5 a.m. o 1 ng umaga. DZRH, magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Maulang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Well, actually, dito lang sa Metro at Mega Manila. Pero magandang umaga, Pilipinas. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones. Ako po ang inyong nakakasama sa 2 oras na balitaan at talakayan dito sa Magandang Umaga, Pilipinas. Ako po si Yuel Reyes. Balikan natin ang ating headlines. Naranasang harassment ni AFP Chief General Broner sa West Philippine Sea. Ikinabahala ng Pangulo. Foreign Affairs Secretary Manalo at Chinese Foreign Minister nagprangkahan sa isang phone call. Operasyon ng Sunshine Media Network International o SMNI sinuspinde ng 30 araw ng NTC. Retiradong Police General binawi ang testimonya laban kay dating Senadora De Lima. Panibagong civilian convoy sa West Philippine Sea ikinakasa sa susunod na taon. 18 Chusi, isnaberong taxi driver, hinuli ng LTO. At isa patay 2 sugatan matapos mabagsakan ng poste sa Marikina City. Yan o ang ating headlines ngayong araw ng Biyernes, December 22, 2023. 3 tulog na lamang ho ay magdiriwang na ng araw ng Pasko at 2 tulog na lang bago ang Noche Buena para sa ating mga kababayang Katoliko. Ngayon pa rin hong December 22, 2023. Araw po ng Friday, let us know pa rin po kung maulan ho, kamusta ho ang sitwasyon sa inyong mga lugar. Meron ho mga nagbabanggit sa atin kanina na maulan, maambon, malamig ang simoy ng hangin. Paalam nyo po yan sa amin sa 0919-282-6485. Text line lamang ho ito, 0919-282-6485. Magandang umaga, Pilipinas! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Good morning ho, good morning. Gising na, bango na, Pilipinas!
mga nakatutok ko sa atin sa DZRH Radio 666 kHz at DZRH News Television. Magandang umaga po sa inyo kay Ferdinand Moises na nakatutok sa atin sa San Jose City, Nueva Ecija. Morning po sa inyo dyan at kay sa mga nasa Pangasinan. Bate si Nanay Esther Solis. Good morning ho. At sa mga suki nating OFW na lagi hong nakatutok sa ating mga balita dito sa mga Pilipinas at patuloy na nagtitiwala sa mga balita ng DZRH na siguradong verified facts. Mabati sa atin mula sa Canada si Eduardo Eugenio. Good morning ho, good morning. Lois Lee mula sa Kapas Tarlac, good morning ho sa inyo. Siyempre sa mga nandito sa atin sa Mega Manila, Aldi Dorot mula sa Caloocan City, Nick Pareha mula dyan sa anong lugar mo, Nick Juanico Pareha, good morning ho dyan sa inyo. Pasok muna tayo ng report. Mayor Benji Magalong nagsinampahan ng kasong kriminal at administratibo sa Office of the Ombudsman ng isang konsehal sa Baguio City. Buong detalye mula kay RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy, magandang umaga. Good morning. Sinampahan ng kasong kriminal at administratibo sa Office of the Ombudsman ni Councilor Mylene Guerranon si Baguio City Mayor Benji Magalong dahil ito sa paglabag sa Section 3 ng Republic Act 3019 at at grave misconduct, grave abuse of authority at prejudicial to the best interest of the service at Section 4 ng Republic Act 6713. Nagkaugnay nito sa pagbili ng City Government of Baguio ng isang lupa na nagkakalaga ng 95,377,000 sa Tupinaw, Tuba, Benguet. Sa 19 na paya ng affidavit complaint ni Councilor Mylene Guerranon, sinabi niya na pumasok umano si Mayor Magalong sa isang transaksyon sa isang pribadong individual na si William Tan para bilhin ng lungsod ang inalok nitong lupa sa Tupinaw, Tuba, Benguet na nagkakalaga ng 95.3 million pesos. Anya walang pinagtibay na ordinansa ang Baguio City Council na nagpapahintulong sa alkalde na ipatupad ang deed of absolute sale, subalit ipinulit pa rin ito ng alkalde at pumirma at pumasok sa kasunduan at hinayaan niyang bayaran ng buong halaga at kahit na inalok ng 50% down payment at ang balanse babayaran sa loob ng 2 taon. May tuturing umano itong grave abuse of authority, grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Binigyan din ni Guerranon na bago sana binili ang naturang lupa ay nagkaroon muna ng feasibility study upang maghanap ng mas magandang lote na magiging pabor sa plano ng City Government of Baguio na gawin itong isang housing project dahil dito dehadong lungsod ng Baguio at dahil dito ay pagkatapos na may sampa ang kaso sa Ombudsman, hinihiling ni Councilor Mylene Guerranon na isa-ilalim sa preventive suspension si Mayor Magalong at pagkatapos na malitisay at mapatunayan lumabag sa Republic Act 3019 ay sasampa naman ang kaso sa Sandigan Bayan. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Romy. Yes. Oo. Meron na bang reaksyon dito si Mayor Magalong mismo? Alam mo, pagkatapos na nagkaroon ng press con, si Councilor Mylene Guerranon, ay sinubukan namin magtungo sa tanggapan ni Mayor Benji Magalong, subalit wala siya sa kanyang opisina. Kung kaya't malamang mamaya ay susubukan natin kunin. Kung may pagkakataon tayo, bababa naman tayo dyan sa Metro Manila, para naman sa may mabigyan ito ng pagkakataong may siwalat ang kanyang panig sa kaugnay sa naturang usapin. Alright, kita-kits mamaya. Lakay Romy Gonzales. Sa Baguio City. Para sa kauna-unang sa Pilipinas, DZRH. Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.
Magandang umaga, Pilipinas! Atin ang alamin ang kalagayan ng panahon kay Ginoong Patrick Del Mundo ng DOST Pag-asa. Patrick, magandang umaga. Magandang umaga po Sir Yuel at sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan umiiral itong shear line sa may silangang bahagi ng Luzon at aasahan sa buong maghapon na maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkindat at pagkulog sa may bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte at gayon din dito sa may bahagi naman ng Kalayaan Islands. At dahil naman sa hanging amihan na umiiral sa ngayon sa may northern at central Luzon, aasahan din na maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa may bahagi ng Cordillera, sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Rizal at sa may Laguna. Sa mga nabanggit at mga lugar, ipinag-iingat yung ating mga kababayan dahil posible po yung mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na tuwing magpapatuloy itong mga pag-ulan at posibleng malalakas na mga pag-ulan. Pag-iingat po sa ating mga kababayan dyan. Samantalang dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Calabarzon, possible din na maging madalas yung mga pag-ulan, may hihinang pag-ulan dulot din ng hanging amihan at gayon din dito sa may bahagi ng Ilocos Region at sa nalalabing bahagi ng Central Luzon. Samantalang sa may Visayas, Mindanao, Mimaropa at sa may nalalabing bahagi ng Bicol Region, aasahan naman ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at possible naman yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Sa ngayon ay wala tayong minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Mababa po yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa susunod na 3 araw at gayon din inaasahan natin na magpapatuloy yung pag-iral ng hanging amihan hanggang sa araw ng Kapaskuhan. At sa ngayon ay meron tayong nakataas na gale warning sa mga baybayin ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan kasama na yung Babuyan Islands, Isabela, Aurora, Northern Quezon kasama na po dyan yung northern and eastern coast ng Polillo Islands at sa may Camarines Norte at gayon din sa may northern and eastern coast ng Catanduanes. Sa mga nabanggit natin mga baybayin hanggat maaari ay huwag munang pumalaot dahil sa banta na matataas sa mga pag-alon, dulot yan ng hanging amihan. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila na sa 25 to 30 degrees Celsius, sa may Baguio City 16 to 23, Metro Cebu 26 to 30 at sa may Metro Davao naman ay 25 to 32 degrees Celsius. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sir Patrick? Yes po. Opo, dito sa atin sa Metro Manila, bakit kaya umuulan? Yes po, dahil po ito sa pag-iral ng hanging amihan, naasahan po natin na magiging madalas po itong mga pag-ulan ngayong araw. Pero bukas po at ngayong weekend ay mababa naman yung posibilidad o uulanin pa rin ho tayo? Magkakaroon pa rin po ng mga isolated na mga pag-ulan although hindi naman po ganun kalalakas yung inaasahan natin na mga pag-ulan dito sa Metro Manila and most of Calabarzon area. Alright, maraming salamat Sir Patrick. Maraming salamat po. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, 5:13 ng umaga. Champion! Kayo po'y nakatutok pa rin sa Magandang Umaga, Pilipinas. Gising na, bango na, Pilipinas. 5:17 ng umaga, diretso sa ratsyada ng ating mga balita. Inaasahang papalo sa 7.32 milyong metriko tonelada ang produksyon ng palay sa bansa ngayong ika-4 na quarter ng taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, maaaring tumaas ng 1.3% ang palay output mula October hanggang December mula sa 7.22 milyong metriko tonelada sa kaparehong period ng 2022. Gayunpaman, nananatili pa rin itong mababa kumpara sa naunang pagtaya na aabot sa 7.35 milyong metriko tonelada na mapoproduce ng palay sa bansa. Sinabi ng PSA na posibleng bumaba sa 1.75 milyong hektarya ang taniman ng palay pero aangat naman sa 4.17 metriko tonelada ang maaani sa bawat hektarya. Ipinagutos naman ni Pangulong BBM na pabilisin ang paggugol sa 2024 national budget. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, ang direktiba ay bunsod ng nakitang mababang spending ng gobyerno noong second quarter ng taon. Paliwanag pa ni Pangandaman na nagresulta ito ng pagbagal ng paglago ng gross domestic product. Samantala, kinumpirma naman ni Pangandaman na walang direktang finito si Marcos sa pambansang budget.
kundi nag-iwan lamang ng komento sa tamang implementasyon ng budget base sa special at general provisions at implementing rules and regulations. Partikular na ho siguro sana to dun sa mga social services ng ating pamahalaan no. Wag naman sana nag-underspending. Gastusin ho natin ng gastusin para ho sa ating sa pagtugon sa problema ng ating hong lipunan ng ating mga kababayan. Napakarami ho yan. Lagi nang nadidinig natin na problema sa pondo, tapos ngayon meron tayong mababang spending o underspending. Ito daw second quarter ng taon. Ito sana yung mga nakakatugon na sa mga pangunahing problema ng ating lipunan. Samantala, fake news ang kumalat na presidential proclamation na nagdedeklarang half-working day ngayong Biyernes. Humingi ng paumanhin si Presidential Assistant for Strategic Communications Cesar Chavez matapos ipost sa kanyang social media account ng kopya ng Proclamation number 427. Ayon kay Chavez, hindi niya naberipika ang nasabing dokumento na may pirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin at may stamp na nagsasabing certified true copy ito. Pero una rito ay nauna ng kumalat rin ang nasabing dokumento. Bagay na tinawag na fake news ng Presidential Communications and Operations Office o PCOO. Samantala, isa ang patay habang dalawa ang sugatan matapos bumagsak ang 3 posteng nabangga ng isang truck sa Marikina City. Sa report ni 27 Noche Cacas, galing sa pamamasyal sa riverbanks ang 3 ng mabagsakan ng poste sa Marcos Highway sa Barangka. Habang nag-aantay ng masasakyan ng mga ito, bigla na lamang nabuwal ang mga poste na sumabit sa truck. Nagkaroon din ng aberya sa daloy ng trapiko sa Marcos Highway dahil sa nasabing insidente. Iniimbestigahan na ng Marikina City PNP ang nangyaring aksidente habang hindi muna tinukoy ang pangalan ng nasawi. Labas muli tayo ng ating himpilan. 250 persons deprived of liberty o PDL sa BJMP Navotas ay nagkatapos ng pag-aaral. Magandang balita buhat kay RH23 Edwin Duque. Edwin, magandang umaga. Maagang na pamasko dahil natupad na ang pangarap ng 250 mga PDL makaraang magsipagtapos kahapon ng pag-aaral sa tulong ng Navotas Polytechnic College. Masayang ipinagmalaki ni Ginoong Joel Chavez, ang college president, ang katuparan ng tupad ng 250 sa ilalim ng PDL Wishes sa Wish Upon Tester Program ng Navotas City Jail para sa mga PDL. Pinangunahan ito ni NPC Community Extension Office, Student Affairs Office, Faculty and Staff at ibang estudyante, student organisasyon. Ang nasabing paaralan ang pagbibigay ng munting regalo naman sa mga PDL at pamunuan ng Navotas City Jail sa pamumuno ni Chief Jail Inspector Lucky Junicio. City Jail Warden ay lubos namang nagpapasalamat hindi lamang sa pakikiisa sa pagsuporta sa kanilang mga sarili sa lahat ng tumupad sa mga simpleng kahilingan ng kanilang mga PDL ngayong Pasko. Ayon sa opisyal, magtutuloy-tuloy ang kanilang programa na makapag-aral ang mga PDL sa tulong na rin ng BJMP upang maiba ang guhit ng kanilang kapalaran paglabas ng piitan. Wala pa rin dito sa Caloocan. Ako pa rin si RH23 Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat RH23 Edwin Duque. Isa naman ang patay habang 6 ang sugatan sa 2 magkahiwalay na aksidente sa lansangan sa Quezon City kahapon. Kinilala ang nasawi na si Jose Villarreal na nakatayo lamang sa kanto ng Buenamar Street sa Petrona Subdivision nang salpukin ng sasakyan na minamaneho ni Christian Prudencio, 41 anyos. Bulong ang driver at naharap ngayon sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Samantala, sugatan ang 6 na katao sa karambola ng mga sasakyan sa Maharlika Street sa Barangay Old Capitol Site sa Quezon City. Nagsimula ang aksidente nang mag-counterflow ang isang SUV na minamaneho na kinilalang si Dennis Arn Carino at araruhin ang 2 motorsiklo at ilang pang mga sasakyan sa Barangay Vasra,
Kulong na rin si Carino at sinampahan ng reckless imprudence resulting in multiple injuries and damage to properties. Samantala, balita naman tayo mula sa Senado. Accomplishment ng Senado ngayong 2023, ipinagmalaki ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Buong detalye, RH28, Raymond Dadpaas. Raymond. Isang produktibong taon ng 2023 para sa Senado. Ito ang deklarasyon ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa nalalapit na pagtatapos ng taon. Sa kabuuan ay 32 mga panukalang batas na may national at local significance ang naging batas. Bahagi umano ito ng kanilang commitment para maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Kaya't nagpasalamat ito sa lahat ng mga kasamaang senador sa kanilang naging sipag ngayong taon. Pangunahin sa mga naging batas na dumaan sa Senado ay ang 5.768 trillion pesos na 2024 national budget. Ang Republic Act No. 11959 para sa construction ng mga specialty health facilities sa mga ospital ng Department of Health. Private Public Partnership Act, the Internet Transactions Act, Republic Act No. 11939 para sa pagpapatuloy ng AFP Modernization Program, Republic Act No. 11953 para sa Agrarian Reform Beneficiaries, One Town, One Product Law, Trabaho para sa Bayan Act, Republic Act 11954 o ang Maharlika Investment Fund at iba pa. Maliban sa mga ito ay may mga nakapending pa sa Office of the President na naghihintay ng kanyang pirma gaya ng No Permit, No Exam Policy. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, 28 Raymond Dadpaas. Samantala, nagpalabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng notice of violation laban sa 2 retailers na nagbibenta ng paputok na peke at may safety markings o peke ang safety markings sa Bukawe, Bulacan. Nagbabala din ng DTI sa publiko na maging alerto sa mga pekeng PS marks at import commodity clearance o yun hong tinatawag na ICC stickers sa mga local fireworks at firecracker market. Ayon kay Trade and Industry Assistant Secretary Amanda Nograles, lubhang delikado at may dulot na panganib ang mga produktong hindi dumaan sa masusing pagsusuri ng DTI. Maaari anyang pumutok o sumabog kaagad at magbigay ng panganib ang mga firecracker na walang tamang safety markings, kaya hindi dapat bumili ng ganitong mga produkto sa mga tindahang hindi lisensyado. Paliwanag pa ng DTI, ang PS Quality of Safety Mark at ICC stickers ay nagsisilbing guide at assurance ng mga consumers sa pagbili ng produkto para matiyak na ito ay ligtas at hindi delikado. Samantala, panukalang Philippine Salt Industry Development Act na ratipikahan na ng Kongreso. Balita mula sa Kamara ni RH12, Manang Milky Rigunan. Milky. Ganap nang may patutupad ang hangaring mapasigla ang salt industry o industriya ng pag-aasin sa bansa. Ito ang sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Brian Yamsuan matapos sa ratipikahan ng Kongreso ang pinal na bersyon ng Philippine Salt Industry Development Act. Ayon kay Yamsuan, sa sandaling maging ganap na batas, bubuo ng 5-year roadmap na layuning buhayin sa makabagong teknolohiya ang pag-aasin sa bansa. Dito, bibigyan ng suporta ang mga small salt producer at cooperatives para palakasin ang kanilang produksyon. Kabilang dito ang pamahagi ng input at equipments para sa salt development, pagtatayo ng mga salt farm warehouses at iba pa. Naniniwala si Yamsuan na sa pamamagitan nito, mababago ang kasalukuyang sitwasyon kung saan 92% ng mga pangailangan ng bansa sa asin ay pinupunan ng importasyon. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Milky Rigunan. Samantala, bawal na rin ang pagpapaputok sa Muntinlupa City sa ilalim ng City Ordinance No. 14-092 na pirmado ni Muntinlupa City Mayor Rufy Biazon. Nakasaad na mahigpit na ipinagbabawal ang paggawa, pagbebenta, distribusyon, pagbili at paggamit ng mga paputok. Sino mang lalabag sa firecrackers ban ay pagmumultahin ng 5,000 piso habang ang mga mahuhuling nagbebenta ng paputok ay maaaring suspindihin o maaaring suspindihin ang business permits.
Samantala, mahigpit na ipinagbawal din ang mufflers sa Muntinlupa City at sino mang lalabag ay magmumulta ng 2,500 pesos hanggang 7,000 pesos. Tanging community fireworks display lang na may permit mula sa PNP at Bureau of Fire Protection ang papayagan ng local government. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 1 minuto bago mag-alas 5:30 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Inyo pa rin ho nakakasama, Yuel Reyes sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Diretso na ho tayo sa ratsyada ng ating mga balita, reports at mga kaganapan sa labas ng ating himpilan. Good morning muna sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa iba't ibang panig ng Pilipinas, iba't ibang panig ng bansa, gayon din sa mga OFWs natin na nakatutok abroad. Meron tayo dito sa Brisbane, Australia, at meron tayo mula sa Japan. Good morning ho sa inyo. Anumang oras kami nakakarating sa inyong bansa, kami ho ay bumabati na ng happy holidays sa iyon. Siyempre, good morning ho, Leonard Habungan, Becky Tezuka, June Posas, Jerry Heron, Noel Rodriguez at si Ferdinand Moises, Remedios De Leon, Beth Castro. Good morning ho, good morning. Of course, kay Mami Nida Reyes, good morning ho sa inyo dyan. Sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa DZRH Radio 666 kHz. Sabi ng Onan Rizal, good morning. Kay Divina Olorvida, good morning. At sa mga nakatutok sa atin sa DZRH News Television, Sky Cable, Signal, Destiny Cable, Cable Link at marami pang iba. Of course, sa ating Facebook and YouTube Live at dzrh.com.ph. Clearing operations sa pinangyarihan ng aksidenteng ikinasawi ng isang katao at ikinasugat ng dalawa sa Marcos Highway nagpapatuloy. Update mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Joel, abiso sa mga motoristang mag-aabol ng biyahe ngayong Biyernes ng umaga. Patuloy ang clearing operations na isinasagawa ng otoridad sa aksidenteng ikinasawingan ng isa at ikinasugat ng hindi babawas sa dalawa katao sa Marcos Highway, bahagi ng Barangka sa lungsod ng Marikina. Nasa lugar, Yuel, yung na pinangyarihan ng insidente malapit sa Riverbanks. Itong cargo truck na nakasagit humatak kumaraw sa mga posting bumagsak. Sa mga biktimang nag-aabang lamang ng masasakyan, patay sa paunang investigasyon ng Marikina City Police. Ayon sa Marikina City Rescue 161 na nakausap ng DZRH News, inaalam pa rin ng Meralco ang lawak ng pinsala ng aksidente gaya ng mga nadamay na barangay sa power interruption. Patuloy umanong inaayos at ibinabalik ang supply na nawala o naapektuhan nitong nabanggit na aksidente. Aliban din sa mga binabanggit na informasyon ay wala pang official report na dumarating sa tanggapan ng Marikina City Rescue 161 na patuloy naman sa pakikipag-ugnayan sa pulis at nabanggit na utility company. Samantala, sa ibang bahagi ng Metro Manila, nagpapatuloy yung ulan. Ulam dito sa bahagi ng Quezon City hanggang sa may Southern NCR. Kanina tinuhog natin yung Eastern Metro. At tayo nandito ngayon sa may Pasay City, bahagi naman ng Southern NCR, kung saan nagpapatuloy yung katamtaman na ulan dito sa Kamaynilaan. Kagabi naglabas ng thunderstorm watch itong DOST Pag-asa. Inaasahan nga itong pagpapatuloy at extension ng maulang magdamag hanggang sa mga oras na ito ay ating nararanasan. Hindi naman tayo nakaranas ng malakas na buhos talaga ng ulan, pero itong katamtamang ulan ay continuous. At ang pakiwari natin ay posible pang magtagal sa mga susunod na saglit ngayong umagang ito ng Biyernes. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Ingat sa kalsada. Maraming salamat RH52 Edniel Parosa. 5:40 ng umaga ang ating oras, sinuspinde ng Philippine Ports Authority o PPA ang permit to operate o PTO ng Ben Line Agencies at Travel People Incorporated dahil ito sa nangyaring kaguluhan sa pagdaong ng MV Norwegian Jewel Cruise Ship sa Port of Manila nitong November 30, 2023. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni PPA General Manager Jay Santiago na kumpleto na nila ang assessment sa mishandling passengers ng cruise ship. Natapos na po natin yung yung assessment po kung ano ba nangyari. At ngayong araw po na to ay nagsimula po yung suspension po ng permit to operate po nung Ben Line Agencies, yung pong ship agent. At may lumabas pa pong isang partido, yung pong nag-asikaso ng mga sasakyan. Yan po yung Travel and People Logistics Incorporated. Suspendido po yung kanilang permit to operate for 30 days. At sa loob po ng panahon na yun ay bibigyan po sila ng PPA ng panahon na magnilay-nilay kung paano nila mas may improve yung pong serbisyo nila. Sinabi ng PAPA na ang dalawang kumpanya ay bigo na magkaroon ng tamang koordinasyon at hindi tamang aksyon sa insidente. Good morning ho, Cerilia Teves mula sa Catanduanes at kay Felicidad Maribojo Kibaho na mula naman sa Quezon City at kay Josefina Clemons, binabati ka rin ng iyong kapatid mula dyan sa Florida, USA. Ito ho yung sa PPA, ito ho yung nag-viral kamakailan nitong December. First week, kung di ako nagkakamali. Unhong nagkasabay yung mayroong cruise ship na mga banyaga, mga Pilipino na mga turista na dumating ho dito sa Pilipinas. Dumaong ho dyan sa Port of Manila. Kaya nga lang ho, nangyari, ang sinisisi ho, nagkaroon ng kakulangan sa koordinasyon dahil nagkasabay yung mga paparating na pasahero at the same time, sumabay din yung mga pasakay na pasahero. Tinataya ang nasa 5,000 ho. Overall, yung mga pasaherong apektado nito. At kulang yung mga nag-asikaso sa mga turista. Kaya ang ilan ho sa kanila ay sila na mismo yung nagbuhat ng kanilang mga bagahe. Sila na mismo yung kumbaga wala hong ibang tumulong ho sa kanila dahil kulang ho yung mga tauhan na nandun natutugon sa pangangailangan ng mga turista na umuwi at dadaong naman dun sa nasabing o sasampa dun sa nasabing cruise ship. Pagka ganito pa namang tourism, dapat lalo na ho sa mata ng ating mga banyaga na first time na pupunta sa Pilipinas, nagkakaroon na ho ng pangit na mosyon. Kaya sana'y matutukan ho itong problema na ito at hindi lang sana matapos dito ho sa pagsuspinde ng license to permit to operate dun ho sa dalawang ship agent na sinabi itong Ben Line Agencies at Travel People Incorporated. Kasabay ho niyan, may paalala rin ho ang PPA. Kahapon ho, sinabi ni General Manager Jay Santiago sa atin na i-check ho ninyo yun inyong mga destinasyon. Sa amin ho kasi sa Dumaguete, maraming mga ham na pwedeng iuwi, pwedeng gawing pasalubong. Eh, ang problema ho, check nyo rin ho ang inyong destinasyon kung pinapayagan yung pagpasok ng mga meat products dahil meron pa rin hong mga lugar na nagbabawal na pagpasok ng meat products dahil ho sa banta ng African Swine Fever, yung ASF. Kahit processed na ho yan, may iba hong LGU na nagbabawal na talagang mapa-fresh or mapa-process, kahit ham ngayong holiday season ay pinagbabawal. Kaya sabi ng PPA, double check ho sa inyong lugar kung pinapayagan ito hong pagpasok ng mga meat products. Pangulong BBM nababahala sa pinakahuling mga insidente sa West Philippine Sea. Buong detalye, RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nababahala ito sa mga agresibong hakbang ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ang tinutukoy ng Pangulo ay ang ginawang pambobomba ng tubig ng barko ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas kung saan sakay mismo si AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. Pero sabi ni Pangulong Marcos, ang insidenteng ito ay pagpapakita ng tapang ng puwersa ng Pilipinas
para protektahan at mapanindigan ang territorial integrity. Binigyang diin rin ng Commander-in-Chief ang kahalagahan ng pagtitimpi at pagiging responsable ng mga sundalo para panatilihin ang kapayapaan at katatagan ng regional security alinsunod sa international law kahit pa nahaharap ang mga ito sa mga pang-uudyok. Kaugnay nito'y sinabi ng Pangulo na kailangang ipagpatuloy lamang ng AFP na paghusayin ang kanilang kahandaan para epektibong maiwasan ang anupamang umuusbong na pagbabanta. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-public market na nakatutok sa atin dyan sa Patnongon, Antique. 5:45 ang ating oras, 15 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Hinirang ni Pangulong Bongbong Marcos ang siyam na Pinoy artist bilang manlilikha ng bayan ngayong taon. Individual o grupo ang mga ito na sangkot sa anumang traditional art na mga Pilipino lang ang gumagawa at may bukod tanging technical at artistic excellence. Sa Proclamation No. 427 ni Pangulong BBM, kabilang sa idineklarang manlilikha ng bayan, sina Adelita Romualdo Bagcal, bihasa sa oral tradition mula sa Bana, Ilocos Norte, at Abina Tawide Coguit na mula naman sa La Paz, Agusan del Sur. Siya po'y manobo embroiderer mula sa nasabing bayan. Gayun din sina Sakinur Ain Mugong de la Sas, sama master ng tradisyonal na sayaw mula sa Bongao Tawi-Tawi, at Bundos Bansil Fara, Tiboli Brasscaster sa Lake Cebu, South Cotabato. Balik ho tayo sa balitang terminal. Pagdagsa ng mga biyahero sa mga terminal, inasahang lolobo ngayong Biyernes sa Central Luzon. RH25, Miss Grace Ansano. Miss Grace, magandang umaga. Well, good morning. Dahil nga halos 2 o 3 araw na lamang, Pasko na. Inaasahang dadagsa ang mga itong mga bakasyonista sa iba't ibang bahagi ng mga terminal dito sa Central Luzon. Kaya naman maagap na nag-atas ang Regional Director ng PNP sa buong Central Luzon na si Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. sa mga Chief of Police maging sa mga Provincial Director at na magbantay at mag-atas nga ng mga tauhan ng PNP para nga ipakalat sa iba't ibang mga terminal. Sa katunayan, kahapon dito pa lamang sa Central Terminal ng Cabanatuan City ay unti-unti nang dumagsa ang mga pasahero na mag-uuwian sa kanilang mga probinsya, maging sa bahagi ng San Fernando City kung saan matatagpuan ang malaking Central Terminal dito sa Central Luzon. Hindi lamang sa Pampanga, Tarlac, maging sa Bataan at sa Zambales, inaasahan din na dadagsa ang mga bakasyonista sa bahagi ng lalawigan ng Aurora. Tiniyak ng pamunuan ng PNP na mayroong nakatalaga na PNP sa bawat Central Terminal upang sa ganon ma-guide at mabantayan ang anumang banta ng mga masasamang loob. Sa kabila nito, maging ang mga lokal na pamahalaan at ang mga pribado na mga kumpanya na naglilingkod sa ganitong mga serbisyo ay mayroon na rin kaukulang mga itiniginayak na paghahanda para sa ating mga kababayan. Isa sa mga pangunahing tinutukan naman ng LGU ay ininspeksyon ang mga public comfort room upang sa ganon ay matiyak na mayroong mapapagamitan yung ating mga bakasyonista. Inaasahan na nasa mahigit 250,000 o 500,000 ang inaasahang dadagsa sa mga terminal ngayong araw. At ito ay inaasahan din na hanggang sa araw ng Sabado at Linggo ay lalo pang madadagdagan ang mga pasahero. Para sa kauna-unahang himpilan sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Grace Sansano.
Napag-usapan na natin mga kababayan itong mga port. Lagi natin nababalita ito Handa yung mga port, handa yung paliparan, handa yung mga terminal ng bus. Maganda yun na natitiyak na handa sila, sapat yung mga bumabiyahe. Pero hindi lang naman doon nagtatapos yung yung pag-uwi ng ating mga kababayan mula sa kanilang mga probinsya. Nahuuwi pa yan sa kanilang mga bahay. Tulad kanina sa report natin, merong 18 taxi drivers na tumanggi na magsakay ng pasahero dito yan sa Metro Manila. Sa kasagsagan ito ng Christmas rush at ngayong araw inaasahan pa po yung lalong buhos ng mga pasahero dahil very long weekend tayo ngayon simula bukas. At Pasko tapos 26 at marami ang maaga ng naka-leave, Christmas break. Sana isa sa matiyak natin ito panguhuli sa mga isnaberong taxi driver. Taon-taon na ito Hindi na nawawala yung problemang ito Maganda na natitiyak natin na nasa maayos na kalagayan ng mga terminal, nasa maayos, may mga sapat na bumabiyaheng mga bus, eroplano, mga barko. Pero itong isa pang land travel na pauwi naman sa kanilang mga bahay. O matapos sa port, matapos sa airport sasakay ng taxi. Isa pang problema doon, yung taxi manghihingi ng dagdag na bayad. Paano kung saktong pamasahe lang at pare-parehas naman tayong ikakatwiran na masyadong mahal ng krudo, masyadong ganito, ganyan. Patas lang pare-parehas tayong lumalaban sa buhay. Sana wag naman maging suga pa sa pera. Wag naman sanang maging tinatawag na sasamantalahin yun dahil Christmas rush ngayon at marami yun talagang mga umuwing mga pasahero, babaratin pa natin yung mga sumasakay sa atin na imbis na metro lang padaragdagan ng 200, 300 kasi traffic. Sana maging patas ang ating paglaban sa buhay. Napakalaking problema na rin dyan. Minsan nga lang napasakay ako dito malapit dito sa may PITX medyo may katagalan na rin pero netong taon lang din naman ngayon talagang meron mga taxi driver na merong taxi driver na hihingi ng dagdag, hihingi ng patong. Sana naman maging makatwiran. Meron naman kung meron naman tayong kakayahan para magbigay ng tip, pamasko na natin, ika nga Why not naman hindi natin i-share yung ating blessing. Pero kung uobligahin natin yung ating mga pasahero na magdagdag ng 300, 400, 500, ibang usapan na yun. 5:52 ang ating oras. Babalik tayo sa ilan pang mga balita. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5 minuto na lang bago alas 6 ng umaga. Pinaalalahanan ng Bureau of Corrections ang publiko na bawal ang pagbisita sa mga ex-convicts sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Paliwanag ni Bucor Chief Gregorio Katapang, dapat anyang sundin ng mga correction na dapat sundin ito ng correction personnel at officers. Paliwanag ni Katapang, taong 2011 at 2018 pa ang naturang memoranda kung saan nakasaad na hindi pwedeng pumasok muli sa prison camps upang dumalaw ang mga ex-convict upang maiwasan ang smuggling ng mga kontrabando. Sabi ni Katapang, kahit pa nagtatrabaho bilang driver, volunteers ng religious organization o helper, ay hindi pa rin papayagan ng mga dating preso na makapasok sa loob ng piitan. Ngayong taon, daan-daang preso ang nabigyan ng parol at napalaya bago sumapit ang Kapaskuhan. Samantala, nakatakda namang manumpa sa harap ng mga maestrado ng Supreme Court ang nasa 3,812 bar passers sa taong 2023. Isasagawa ang oath-taking ceremony at signing ng roll of attorneys sa SMX Convention Center sa Pasay City mamayang alas 2 ng hapon. Umabot sa 36.77% ang passing rate mula sa 10,000 na kumuha ng bar exam ngayong taon. Magandang umaga, Pilipinas! Sa ating balitang showbiz,
relasyon ni Senador Sherwin Gatchalian at Bianca Manalo ay apektado kaya sa kontrobersya ng aktres kay Rob Gomez? Alamin natin ng chika mula kay Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Kaagad na kumalat at pinagpiyastahan ng isyung Rob Gomez, Herlin Budol at nadamay pa itong actress na si Bianca Manalo. Tinamaan ng husto si Bianca na tamang-tama naman ay kasabay sa pag-alis niya pa Japan noong Miyerkules ay pumutok ang kontrobersyang ito. Napag-alamang advance na Christmas vacation para ito ng pamilya ni Bianca, pero nang nagsimula na siyang mag-post sa kanyang Instagram account na kuha sa Japan ay pinutakti na ito ng mga bashing at pangangantyaw ng mga netizens. Kung nauso daw noon ang as a friend ni Paulo at Tian Santos, ngayon naman ay he's in Valenzuela ang ikinakabit sa kanya na nabanggit nito sa lumabas na conversation di umano nila ni Rob. Sa unang IG post pa lang ni Bianca sa Japan kasama ang mga kapatid niya ay dinagsana ito ng mga comments na inaalipusta itong pagkakasangkot niya sa issue kay Rob Gomez. May mga nagsasabi pang nakakaawa naman daw si Senator Sherwin Gatchalian na nagawa pa ito ng aktres. Ang dami ng humuhulang mauuwi raw ito sa hiwalayan dahil hindi raw sanay ang pamilya Gatchalian sa ganitong issue. May nagsabi pang baka iyon daw ang dahilan kung bakit hindi kasama ang senador sa Japan. Pero nalaman naming lakad pala talaga ito ng pamilya ni Bianca dahil ginagawa pa raw nila ito tuwing Pasko. Ang inaabangan ngayon ay kung kasama ba si Bianca sa lakad ng pamilya Gatchalian sa ibang bansa dahil tuwing Pasko ay umaalis ang pamilya ng Senator Gatchalian sa ibang bansa para doon nga i-celebrate ang Christmas. Aalamin pa natin kung kasama ba si Bianca sa Christmas vacation ng pamilya Gatchalian sa darating na Pasko. Mukhang mainit-init pa ang isyong itong susubaybayan natin hanggang sa susunod na taon. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Talagang mainit-init yung issue na to. No? Nung unang putok nga nito, medyo hindi pa ako interesado pero nung nalaman ko yung detalye, kita mo nga naman maraming Pilipino tsak na dito. Mga nakikimarites ika nga dito. No? Ay nako, bueno, yan na po ang kabuuan ng Magandang Umaga Pilipinas. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ako po ang inyong nakasama, Yuel Reyes. Sa mga may pasok pa, gising na, bango na, kape-kape na. Hanggang bukas o hanggang sa Lunes. Happy holidays po. Maraming salamat sa pagsama. Dito po si Yuel Reyes sa Magandang Umaga Pilipinas.